Ay, di ba ba? O tapos mag-add mo. Kaya natin yan. Hindi ko na. Isang maganda. Isang maganda ating napalaang ko sa ito kasi welcome to Mobile Legend. Hindi, joke lang. Basta doon. 1, 2, 3, go. Welcome to this special anniversary celebration of the Sure, my God. It is truly a joyous occasion to come together as a community to commemorate the 6 years of faith, fellowship, and service of YFC or Youth for Christ. Sabi. Dito ko lang lalagyan sa nag-6 ang Sana hindi, no? Mga engineer lang. Kaya sabihin mo sa katabi. Kaya sabihin mo sa katabi mo. Kaya sabihin mo sa katabi mo. Kapatid. 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 Happy 6th anniversary. Mabuhay, madlang people. Dito, sige. Welcome to my vlog. Welcome to the world. Ako na po susunod sa yapak ni. Sige. Nananawagan po ako sa lahat ng branch. Pangit eh. Ano pa ko?
boses ni tatay. So, bali po na yun, mainit po, pero mas kailangan po natin magpainit. Kumbaga, yung physical na init po, is kailangan natin tapatan ng spiritual na init. Walang iba yung spiritual na init na yun, is yung pananampalataya po natin sa Diyos. So, bilang panimula po, maaari po bang harapin ang iyong katabi at sabihin mo na, kapatid, pinagpala ka dahil nandito ka. Amen. Sa malakas na palakpak po sa ating Panginoon. Sa mga natin po nakilala sa akin, ako po si, eto po, papel. Ako po si Kuya Floyd, lately lang po ako nag-convert sa youth ministry. So, bago-bago po lang po ako bilang isang Samuel. So, sa akin pong buhay, hindi ko talaga alam kung bakit nandito po ako sa inyong harapan. Pero sabi nga po, lahat po ng gawain po natin bilang mga Kristiyano is kumbaga may pagpupunuhan. Kaya salamat po kay Teacher Leslie na sa pagkakataon po ito, na isang karangalan po na tumayo po ako sa inyong harapan, isang karangalan po na matingnan po ako ng napakaraming mga mata, mas lalong isang privilege po na ako yung mga pag-share ng aking pagkakataon. So, sa aking pong buhay, hindi ko talaga alam kung ano yung share ko. Kaya thank you po kay Teacher Leslie na nabigyan niya po ako ng kumbaga, idea kung ano po yung aking ita-testify sa araw na ito. So, matagal-tagal na rin po nung huli ako nakapag-testimony, mga nakapag-testify, and naaalala ko po, kumbaga, tandang-tanda ko po yung mga detalye kung paano ako nag-prepare yung testimony ko po, yung huling testimony ko po. So, nice po na i-share yung aking po preparation na muna po ako ng-testimony. Di ko lang po alam sa inyo kung gusto niyo po marinig. Gusto niyo po ba? Gusto niyo po ba? Amen! Ako po, yung po. Kaya uwi na po tayo. Then, biro lang po na tayo. Ay, biro lang po. So, aking po i-share yung experience ko po nung muna ako nag-testimony. And kung hindi po ako nagkakamali, 8 or 9 years old po ata ako nung huli po ako nag-testimony. And tanda ko po nung children's fellowship po yun. Masaya po ako ni Pastor as magte-testify po sa children's fellowship. At sabi ko nga po, sa muna rin ko po yun, kumbaga, proud po ako sa sarili ko na nagkaroon po ako ng achievement or experience po sa pagte-testimony. And sabi ko nga po kanina, alam na alam ko po yung mga detalye nung una po nag-testimony. Kung paano ko inaral, kung paano ko kinabisado, yung preparation po nun talagang bilang bata, talagang kapag di po ako nag-prepare, patay po ako sa lola ko. Mente, sabi nila mo pwede na ba? So bilang bata po, nandun pa rin po yung guide ng aking lola. So natatandaan ko po nun, nung nasay po ako ni Pastor, pagkawin ko po na bahay, sabi sa akin ng lola ko, "Oh, Pastor, testimony ka ng Children's Fellowship." So po, bilang bata, hindi ko po maintindihan yung word or definition po ng salitang testimony or testimony. Pag po matotoo. Pero sabi nga po, sa Mateo chapter 7, verses 7 to 8, na humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at kayo makakapag po. Bumato kayo at kayo ay pagbubuksan. So bilang bata po, ganun po yung ginawa ko. So ganun po yung nagsilbing guide or preparation ko para makapag-testimony po ako doon. So alam ko po na, pag-uwi ko ng bahay, kumuha ko ng papel, nagpasulat ako sa aking lola. Kasi bilang bata ako, yung pa, so kulang pa po sa kalaman. Kaya nagpatulong po ako sa aking lola, sa buo po, di po ba na, nandun po na simulan na po yung mga experience ko sa pag-aaral. Tinanong niya po ako kung ano daw po ba yung mga napagdaanan ko sa aking pag-aaral. So bilang bata, nandun po yung guide ng magulang po natin. Kaya sumunod po ako sa aking lola, kumbaga pinasulat ko po sa kanya yung mga experiences ko, karanasan bilang estudyante po. Pagamat, sabi nga po, bilang mga bata, bilang mga estudyante, wala naman po tayong maraming kapagsubukan. Hindi ko lang po alam sa iba, di ba? Kumbaga yung mismo kapagsubukan o problema lang po natin sa buhay is mainly patungkol sa pag-aaral, di ba? So ano, yung naging topic po ng testimony po ako, yung first testimony ko po yung experience, is patungkol po sa academic. Di ba? So ilang araw ko rin po minimemorize yun. Ilang araw, gabi ko din po, baka nagkukulong ako sa kaptuan. Ayaw ko po talaga ng maingay. So simulan sa precaution ko lang po na. Simulan sa pool, mula bata hanggang tumanda, hanggang ngayon po, ilang ko na
kwarto, yung kwarto po akong bulang, naging sa tenga ko, nagpupunta po ako na. Diba? So bilang bata, ganoon po yung gusto kong paraan na kumbaga pag-memorize, wala no distraction. Diba? So hanggang ngayon, iskandala ko po yung paraan na yun. Yung paraan po na pag-aaral po yun. So balik po tayo sa kwento po ng first experience of testimony ko po. So yun nga po, dumating na po yung time na Children's Fellowship at tinawag na po yung pangalan ko. Diba? So bilang mga bata, nandun yung kaba, diba? Sabi nga po, yung mga bata, magdi na po yung confidence na. Kaya nga po, mas ginulugol, sa pumamagitan po ng mga ganitong gawain. So nung time na tinawag po, yung pangalan ko na magte-testimony daw po ako, is nandun po yung kaba. Diba? Bilang mga bata, nandun po yung kaba. At kumbaga, hindi pa po nga natatawag yung pangalan ko, nasa stage na po ako eh. Kasi ganun po, gusto na maging matagumpay po yung pag-testimony po dati. At sa kalulhatian at kabutihan po ng ating Panginoon, is naging successful po yung pag-testimony po ng bata po. So hanggang ngayon, napapaisip po ako na may mga ilang pagkakataon na paano kaya na magtagumpay yung mga ganung bagay. So paano kaya ako nakapayo sa napakadaming tao ngayon sa edad ko na yun. Kumbaga, hindi ko po na napagtanto na kaya ako po pala napagtagumpay yung ganung bagay sa mula kong edad dahil may Diyos ako. At hindi lang dahil may Diyos ako. Kasi minsan po kasi kung sinabi may Diyos ka, pwede mo naman siyang may Diyos ka pero hindi mo siya sinusunod. Ganun. Pero sa akin po, may Diyos ako at sinusunod ko po siya. Iba po kasi yung may Diyos ka pero hindi mo siya sinusunod. So bilang mga Kristiyano po, kailangan po natin sundin yung mga patakaran ng ating Panginoon. Di ba sabi po na, kung mahal po natin yung isang tao, kailangan po natin sundin kung ano po yung kagustuhan na. Ganun din po sa buhay pananampalataya po natin. Kung ano po yung nakasulat sa Biblia, kung ano po yung nakasulat sa banal na kasulatan ng ating Panginoon, isundin po natin. Kasi bilang ama po natin yung Diyos, kasi bilang magulang siya natin, kailangan po natin sundin siya. Kasi anak niya po tayo, di ba? So kung sa mga magulang po natin, sumusunod po tayo, mas kailangan po natin sumunod sa ating Diyos. Kasi higit pa po siya sa isang magulang. So, going back po, balik po tayo. So, yun nga po yung experience ko sa first testimony po. So, ngayon naman po sa ikalawang mga pag-testify po sa inyong harapan is yung aking pong topic is all about academic pa rin po. So, alam ko, halos lahat po dito is nag-aaral, nakapag-aaral po. Diba? So, alam ko, halos lahat dito is estudyante or magpapasok pa po sa paaralan. So, tamang-tama po yung topic dito para po sa ating lahat, di ba? So, sabi nga po na kapag ang isang tao is nag-aaral, napupuno siya ng kaalaman. Di ba? Kapag ang isang tao is kung ba nagsusunod ng kilay, marami siyang matututunan na karunungan. So, kailangan po sa buhay pananampalataya po natin, maraming mga kaalaman din po yung ating matutunan. Hindi po kasi pwedeng matalino ka lang sa paaralan mo. Kung po kasi matalino ka sa school nyo, at matalino ka sa salita ng ating Panginoon. Diba? So, ako po, di naman po sa pagiging arugante, mula grade 1 hanggang sa grade 6 po ako is, masasabi ko po maging consistent po ako na estudyante. Masasabi ko po na nakamit ko po yung goal ko bilang isang estudyante. So, papasukan ko po yung pag-testimony ko sa one by one po sa mga grade level. So, sumunod po natin sa grade 1. Sa grade 1 po, kumbaga dito po naranasan yung makilala. Di ba? Dito ko po naranasan na palakpakan ng napakaraming tao, palakpakan ng mga guro at ng mga estudyante. So, sa grade 1 po, sa unang baitang, dito ko po naranasan na sumali sa iba't ibang contest. So, specific na contest po na nasalihan ko noon is yung MCAP po. Di ko lang po alam kung naalala niyo pa po yun yung MCAP. Kumbaga isa po siyang math challenge po siya. So, sa math challenge po ngayon, kailangan po ng 3 kalahok. At sa nung grade 1 po ako, isa po ako sa napili. Isa po ako sa napili na maging isang contender sa math challenge po ngayon. So, syempre, diba, bilang bata, hindi pa po natin kumbaga totally pagkakandaan. So, aminin lang po natin sa internet ko po na naranasan nyo sa pag-aaral yung hindi pagsasaguso. So, ganun po yung ginawa ko nung grade 1 po ako. No? Sabi nga po, kapag bata pa po, wala pa po yung sapat na karunungan or kumbaga wala pa po yung 100% na confidence po. So, ganun po yung nagawa or ginawa ko po nung grade 1 po ako. Pagkamat nasali po sa mga contest, hindi po yung hindi ko po, kumbaga, sasabihin ko na po, hindi ko
oras na po na math challenge po at hindi po ako nagkakamali. Ginanap po yun sa Lapungan po ata yun. And sa mga oras po yun, pa-cheat lang po ako. Diba? So, expect ko na mananalo po talaga. So, kumbaga nandun yung pagiging confidence ko. Confident ko. Maging confident po, nandun yung confidence ko. Kumbaga nag-boost yung confidence ko kaya nandun pa ako kabago. So, sa kabutihan po ng Panginoon, nung grade 1 po ako is, nakamit po namin, sa school po namin yung first place po, sa mga challenge po namin pa. So, syempre po kapag nanalo ka po sa district level, nandun po yung sectoral or sectorial. Diba? So, dumating na po yung time na magsa-sectorial na po kami. At syempre po yung district is, kapag nanalo po ako, so inaasahan ko na, ay district, nanalo nga ako sa sectorial pa kaya. So, kumbaga, sumobra na yung confidence ko. Sumobra na yung pagiging confident ko sa sarili ko noon, grade 1 po ako. So, kaya kapag nagpabaya po ako, grade 1 po ako, nang dumating na po yung time na sectorial level na, is nanalo po ako. Natalo po ako. Nung district po, is nanalo po kami sa school ko. So, sectorial naman po, sectoral, is natalo po kami. So, dumating po yung time na mag-recognition na po ng grade 1 ng aming po section. So, inaasahan ko na makakuha po ako na mataas na way lang. Hindi po ako binigo ng ating Panginoon. Nandun po yung kanyang kabutihan. Inaasahan ko po na magkaroon po ako na karangalan lang po. At hindi naman po ako binigo ng Panginoon. Grade 1 po ako. Kung hindi po ako nagkakapalis na ako po ako na mataas na karangalan na sabi ng best po or with the honor po. Diba? So, bilang bata po, dumating na po, sumapit na po yung time na bakasyon. Diba? Kapag bakasyon, kapag bata po, hindi mo po lalaan ng pansin ng pag-a-advance reading. Kumbaga wala po sa vocabulary ng isang bata yung pag-aaral ng advance or pag-uhulaan mo yung next topic nyo. Nang sa ngayon, pagdating ng pasukan nyo, is meron ka na stock knowledge. So wala pa po sa akin, hindi ko pa po alam yung salita advance reading. Kaya po nung bakasyon po ng grade 1, baga, laro lang po ako, uwi ng bahay, laro. Wala ko tapos ang laro. Pero sumapit po ng grade 2 po ako, bagabag nandun pa rin po yung binigay ng kalimuhan ng ating Panginoon sa akin. Pero, kumbaga, masasabi ko po na hindi na po siya nakulat ng grade 1 pa ako. So, nung grade 1 nga po, nakasali po ako sa MCAP or yung math challenge. Nung grade 2 po ako is meron din po math challenge. At isa po uli ako sa napiling maging contender ng MCAP po yun or yung math challenge na po yun. So, kaya po, lubos-lubos po yung masasalamat ko sa Panginoon. At so, kung grade 1 po ako, nanalo po ako ng district level. Nung grade 2 po ako, is nanalo din po ako ng district level. Pero pagdating po ng sectoral or sectorial, is natalo po uli kami. And nung grade 3 naman po, nandun po tayo sa grade 3 kasi baka pumakain ko yung oras nung mag-exhort. Diba? So, nung grade 3 po ako, is, meron po ulit math challenge. So, grade 1 and grade 2 and grade 3 is meron pong MCAP or yung math challenge na po yun. So, isa naman po uli ako sa napiling contender sa math challenge po yun. At sa dahil po ng naunang grade 1 and grade 2, nananalo po kami sa district. Nung grade 3 din po is nanalo din po kami sa district. Pero pagdating po ng sectoral, talo naman po ang school namin. Hindi ko po ba alam kung malas po ba kami sa sectoral level na nanalo po kami kapag district level na, pero kapag sectoral level na, kumbaga talo po kami kapag sectoral level na, pero kapag district, panalo po kami kagad. So, ganun po siguro yung pinangyari ng Panginoon sa aking buhay. So, kung naalala ko po, sa aking pong pag-aalala ko, hindi po ako nagkakamali nung quarter 3 po tayo ng grade 3 po ako, is doon na po yung mga balik-balita COVID-19. So, doon na po nababalitaan ng coronavirus. Kaya, nung grade 4 po ako, hindi na po kami nag-face-to-face classes. Kumbaga, modular learning classes na po yung nangyari. So, kumbaga, nandun po yung hirap bilang isang bata na pupunta ka ng school or si mama, si papa, kukuha ng module at sasautan mo lang sa bahay. So, nandun po yung hirap. At ito po, sasabihin ko po sa inyong lahat na nagawa ko rin po, kumbaga, mag-cheat. Mag-cheat po sa mga module. So, alam ko po na alam nyo yung sa likod na answer key. Alam niyo po ba yun? Alam niyo po ba? Alam niyo
po yun. So, naranasan ko din po na, di ba sa face-to-face classes, nakikita po tayo, monitor po tayo ng ating mga advisor. So, kapag nung pandemic po, naranasan ko po na mag-cheat, sabi ko nga po sa inyo. So, punta po ako sa kwarto, lock po ako ng pintuan, kunin ko po yung LV ko, kunin ko po yung mga module ko sa lahat ng subject, lalagay ko po yung lahat sa likod at ko-open ko po. So, ganun po yung naranasan ko nung grade 4 ako. At hindi lang po nung grade 4 ako na nagawa ko yun, kundi nung grade 5 din po is nagawa ko yung ganoong bagay. So, grade 4 and grade 5, dahil kumbaga yung pananang ko po noon na wala namang nakakita sa akin, bakit hindi ko na lang open? Mas mapapadali pa ako. Kumbaga yung naging mindset ko is kopya, laro, kopya, laro, kopya, laro. So, pagkabag inuuna ko yung pag-aaral, useless din po kasi nga po hindi naman po, kumbaga, wala naman po doon yung hard work. So, nung grade 6 naman po ako, nagbalik po yung face-to-face classes. So, doon kumbaga, nahirapan po ako nung grade 6 po ako kasi grade 4, grade 5, hindi naman po, kumbaga, totally yung aral kasi nga po, nakopya ko lang naman po sa likod. Kaya nahirapan po ako pagdating po nung grade 6 po ako. Pero sabi nga po, palaging mabuti po yung Panginoon. Sa quarter 1 po ng grade 6 ako, at quarter 2 is with honor po ako. So, nung quarter 3 po ng grade 6, kumbaga nandun po nalaman na gusto po akong palipatin ng aking mga parents sa private school pagdating ko po ng high school. So, kumbaga sa private school po yan, kung alam niyo po yung school sa San Ildefonso na St. John, dun po ako pinalipat sa school po yun. So, sa una po is, ayaw ko po kasi, syempre, malayo po yung dalagihin. And syempre, malayo, ayaw ko po naman na hindi maka-attend sa mga gawain po ng Panginoon. Pero sa una is, napilit din po ako ng mga parents ko na mag-aaral po sa private school po ngayon sa Bulacan po. So, yun na po. So, sa school po yun, may patakaran po na kapag ikaw po ay with honor, yung tuition fee mo po is may discount. Kapag naman po with high honor ka, meron yung tuition fee po is wala na. Kung baga yung miscellaneous fees na lang po yung babayaran. At kapag with highest honor ka and rank 1 ka sa klase mo grade 6 and nag-transfer ka ng grade 7 sa St. John, wala ka po babayaran ni piso. So, ganun po. Nung nalaman ko po na ganun po yung patakaran po sa school na yun. So, baga, kapag hinayangan po, kasi nung quarter 1, quarter 2, hindi ko po, baga, binigay yung best ko. So, nung quarter 3 po, naging mindset ko po na kailangan ko mag-highest honor para wala na pong bayaran yung mga magulang. So, baga, sabi nga po, nasa uli yung pagsisisi. At ganun po yung nangyari sa akin nung grade 6 po ako. Napagaman, gusto kong makuha yung with highest honor para, kumbaga, di na po, wala na pong bayaran or maghirap yung mga magulang ko sa paghahanap po na bayad po sa tuition fee po namin. Is hindi po namin yung goal ko na mag-with highest honor. Pero sa kabutihan po ng Panginoon, nung grade 6 po ako is nakuha ko po ang Academic Excellence Award is with high honor po. And ako po yung naging, kumbaga, class valedictorian po ng aming klase po naman. So, kahit na hindi ko po nakuha yung goal ko or pagkihin ko na maging with highest honor para wala na pong bayaran ng mga parents ko, istundod pa rin po yung kabutihan ng ating Panginoon na pinangyari niya po na maging with high honor. And sa pagmuli po na tatalakayin po natin sa pagkatotoo po, nandito po talaga yung pinaka-topic po natin or pinaka-concept po kung bakit napili po yung academic na testimony. At yun po yung journey ko po ng grade 7. So, yung journey ko po ng grade 7, so bakasyon po na po pala tayo ng grade 6. So, basta bakasyon po ng grade 6, is kumbaga, kung bata po ako, is hindi ko pa po alam yung word na advanced reading. Yung grade 6 po, is yun po yung, kumbaga, kinapitan ko. So, yung bakasyon po ng grade 6, advanced reading, and hinuhulaan ko po kung ano yung possible topic ng quarter 1 week 1. Para nang sa gano'n, is maipakita ko na kaagad na nag-advanced reading po ako. So, yun po, dumating na po yung panahon na first day of school po namin sa St. John, which is grade 7 po ako noon. And nasama po ako sa tinatawag na STAR section. So, sa bawat department po kasi or curriculum is meron po tinatawag na STAR section. Sa STAR section po yun is nandun po lahat yung mga, sabihin na po natin, may napamalas na galing or nakakuha ng mga karangalan. So, napasanin po ako doon. And syempre po, sa first day of school po, nandun po yung introduce yourself, di ba? So, ako po, nakalimutan ko po mga red
stage. Ngayon, kumbaga, sa introducer self pa lang po, is kumbaga, nice ko lang kunin yung boto ng mga guro para mapasali po ako sa mga may karangalan. So, hindi naman po yun sinasabing sipse, pero gusto ko po sanang kunin yung, kumbaga, yung boto po ng mga guro para mas mapadali po yung aming pag-aaral. So, talag po tayo ng quarter 1. Quarter 1, tumating po yung time na honors assembly. And sa honors assembly po namin, kung sino po yung huling matawag, siya po yung rank 1. So, ako po, ang honors assembly po namin, paunti na paunti po yung bilang ng mga di pa natatawag. Is, ganoon din po yung kabaho. Diba? So, dumating po yung time na dalawa na lang po kami. Dalawa na lang po kami hindi natatawag. So, pag nandun po yung kabutang dingding ko na, mag-rank 1 ba ako or rank 2. So, nagpuplit po ako noon habang sa kalagitnaan ng honors assembly na, Lord, gusto ko mag-rank 1 ako kasi magandang panimula ito ng mga katayari ko sa grade 7. Para naman sa grade 8, para naman sa grade 7 na overall, makuha ko yung with highest. Para sa grade 8, is wala nang babayaran yung parents ko. So, ganun po yung prayer ko, paulit-ulit po ginagawa yun habang honors assembly po. And dumating na po yung time, tatawagin na po. And sa kabutihan pa rin po ng Panginoon, is natawag po ako una. So, meaning to say, ako po yung rank 2. And yung huli pong natawag, is isa po sa mga klase ko na masasabi ko po, kumbaga, matalino po talaga siya. So, yun nga po, sa quarter 1 po, hindi man po ako naging rank 1 or hindi man po ako nakakuha ng rank 1 sa klase po namin. Pero nandun po yung with high honor po ako. Kasi yung average ko po na ng quarter 1, kung hindi po ako magkakamali, is 96.2 and yung average po ng rank 1 po sa amin is 96.5. So, alam naman po natin na kapag 5 pa, is i-round off po siya to the, i-round off po siya ng pataas. So, yung sa akin po is 96.2 at nag-retain po yun as 96. And sa kanya po is 96.5 kaya tumaas po siya ng isa naging 97. Kaya rin po yung dahilan kung bakit naging rank 1 po yung isa ng klase po ngayon. Ako po is naging rank 2. So, ganun po tayo sa quarter 2. So, kung tayo sa quarter 2, dito na yung mga contest, dito na yung mga intramurals, dito na yung iba't ibang contest na maaari mong salihan. So, ako napag-alam ko na kapag pala sumali ka sa mga contest na yun, may mga possibilities na magiging bonus in exam mo or magkakaroon ka ng class sa mga exam. So, isa po yun sa paraan na sumali halos po lahat ata ng contest sa school po namin noon is kinalihan ko para lang maging excuse, exam na ito, na magkaroon ng class sa mga subject na ito. So, wala po yun nangyari. So, tuloy na po tayo sa honors assembly po ng quarter 2. So, kagaya po ng quarter 1, dalawa na lang po kami hindi natatawag. So, kumbaga, nandun po yung kaba ko bilang isang estudyante na sana naman, Lord, makakuha ko ng rank 1 ngayon kasi yung quarter 1 is konti lang naman ang lawag niya sa akin. And sa kaputihan po ng Panginoon, sa pagkakataon po ngayon, is nauna pong nabanggit yung pangalan. Nauna pong nabanggit yung pangalan po ng rank 1 po ng quarter 1 po sa akin. So, sa quarter 4 po, wala na po tayo. So, overall po noon, quarter 4, hindi ko po inaasahan na mangyayari yung dalawang bagay. Pero ako po, yung naging rank 1 po, overall, sa klase po namin. And nakuha po yung goal ko ng grade 6, ng with highest honor. Napagawa ng grade 6, isipin ko na ako with highest honor. Yung grade 7 naman po, is nakakit po yun. So, ganun po siguro yung plano ng Panginoon sa atin